voltahe ng kuryente doon sa atin pong chopper module. Yan pong chopper module, siya pong nagpapaandar o nagdidikta ng bilis o bagal ng tren. Ay po, dahil po sa pagkakaroon ng malaking voltahe ng kuryenteng pumasok doon, ay nagkaroon po ng usok dito sa parteng ito ng tren. Sa loob lamang ng linggong ito, 2 aksidente na ang naganap sa loob ng MRT. Dito rin maiwasan ng ilan na mag-isip kung nasa maayos pa nga bang kondisyon ang mga pasilidad ng MRT, partikular na ang mga tren nito. Nito lang Martes ng gabi, 9 na pasahero ng MRT ang nasaktan matapos dumaustos pababa ang paakyat na escalator sa Ayala Station. Taong 1999 pa nang simulang patakbuhin ng MRT. Pero kahit lagpas 10 taon nang tumatakbo ang mga tren, ayon sa pamunan ng MRT, maayos pa rin naman daw ang kondisyon ng mga ito dahil nagagamit naman daw hanggang sa 25 taon ang mga tren. Regular din daw sinusuri ang 23 tren bago at pagkatapos bumiyahe. Pero dahil sa sunod-sunod na aberya sa mga tren ng MRT, hirit ng National Council for Commuter Protection, nakatiwilan daw bang magtaas ng singil sa pasahe sa MRT gayong hindi nila maayos ang serbisyo? Itaas muna ang kalidad ng serbisyo, ang kalidad ng facilities, at ang tunay na paglilingkod bago nila hingin yung pagtataas. I-prove muna nila that they are worth it. Pero buwelta ng palasyo, hindi nga raw ba mas napapanahon ng magtaas ng singil sa pasahe nang mas mapahusay pa raw ang serbisyo ng MRT at LRT? Certainly the service will improve. We will have to see what else can be done to avoid disruptions like this particular one. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Sa ibang balita, ngayon ang huling araw ng burol ang pinaslang na car trader na si Benson Evangelista. Kabilang sa mga nakirapay ang aktor na si Eddie Garcia, San Juan Congressman J.B. Ejercito at si PNP Chief Director General Raul Bacalzo. Mula sa Marikina, may live report si Cedric Castillo. Cedric. Sa magandang umaga, Igan, muling naging emosyonal ang pamilya Evangelista, lalong-lalo na ang padre de pamilya na si Gunong Arsenio nang muling dagsain ng mga nakikiramay ang burol ni Benson Evangelista. 2 gabi bago ang nakatakdang pag-cremate sa labi ng pinaslang na car dealer na si Benson Evangelista, halos mapuno ng mga nakikidalamhati ang kapilya sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Sa ginanap na misa bandang 6:30 ng gabi, naging emosyonal ang lahat, lalo na ang ama ni Benson na si Arsenio. Malugod na humarap sa mga nakiramay ang buong pamilya, kabilang na ang ina ni Benson na tumanggi pa ring magpaunlak ng pahayag sa media. Kabilang sa mga dumalaw ay ang kapatid sa ama ni Congresswoman Gloria Arroyo na si Shelo Macapagal Salgado. Naroon din ang batikang aktor na si Eddie Garcia na malapit na kaibigan ng ama ni Benson. He's a very nice fellow, very friendly and very close to his dad. Like they say, life must go on. Bandang 10:00 ng gabi, dumating naman sa lamay si Congressman J.V. Ejercito na matagal na rin daw kakilala ng mga Evangelista. Dahil sa mga karumal-dumal na pagpatay na naganap nitong mga nakarang araw, tila may hamon naman ang anak ni dating Pangulong Joseph Estrada sa kasalukuyang administrasyon. I hope, no? Ang sabi ka, baka itong nangyari ito, parang mensahe ito, no? Parang sinusubukan, baka naman sinusubukan ng bago administrasyon kung hanggang saan, kung hanggang sa ang hangganan, no? ng mga kriminal. 11:00 ng gabi, dumating din para makiramay si PNP Chief Director General Raul Bacalzo. Musmus pa lamang daw si Benson nang huli niya itong makita. Personal rin daw nilang napag-usapan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pag-usad ng kaso ni Benson at maging ni Emerson Lozano. Pero sa pulong daw na iyon, hindi naungkat ang usapin sa parusang bitay. Tawagan niya ako, I think, a few days ago at sinabi niya na tutukan at tiktikan ang investigasyon nito. Ako personally, I don't think the revival of death penalty will that be effective. Unang-una, sinubukan na natin yan noong mga nakaraang panahon na hindi naman nagtagumpay. Siguro kailangang pag-aralang mabuti yan at sa aking palagay, ang pinaka-importante sa ngayon, maimplementa, mapatupad ng mahigpit at malakas yung criminal justice system natin.
Igan, sa huling araw ng burol ni Venson na inaasahan nga ng pamilya nito ang pagdating ng mas marami pang mga makikiramay at patunay raw ito na bukod sa magaling na negosyante ay lalong mahusay raw na makisama ang pinaslang na car dealer. Igan? Maraming salamat, Cedric Castillo. Nagulat live mula sa Marikina. Pitong hinihinalang carjacker na aresto ng pinagsanib na puwersa ng Highway Patrol Group at Provincial Mobile Group sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Isang linggong minamana ng mga otoridad ng grupo bago tuluyang nasakote. Para sa detalye, may report si Dano Tingkungo. Dano? Yes, Rhea, kinilala na ng pulisya ang pangalan ng grupong kinabibilangan ng 8 kalalakihang na aresto dito sa Barangay Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite nitong madaling araw na mga miyembro ng tinatawag na ONAD Carnap Group. Mula sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Special Operations Group ng Bataan Provincial Police, Highway Patrol Group at SWAT at Mobile Group ng Cavite Provincial Police. Sa kote mula sa 8 kalalakihan ang iba't ibang klaseng equipment, damit, sapatos, tsokolate at iba pang mga kagamitan na hininalang galing sa na-hijack na truck ng PhilPulse at EMS nitong mga nakaraang araw lang nakalilipas. Ayon sa pulisya, ilang linggo raw nilang minanmana ng grupo matapos umano ang isang pumalyang carnapping operation sa Bataan gamit ang isang SUV na kinarnap mula sa Santo Tomas, Batangas. Mula doon ay minanmanan na nila ang kilos ng grupo hanggang sa tuluyang masakote sa tatlong tinutukoy na safe house ng grupo dito sa Barangay Paliparan 3. Sa ngayon ay katatapos lang ng accounting at clearing operations ng grupo ng pulisya sa mga nakuhang equipment at mga iba pang mga kagamitan na nakuha mula sa mga suspect at sa ngayon ay ilalim na sila sa mas malalim na investigasyon. Yan muna latest mula sa ating kinaroroonan mula rito sa Barangay Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite. Balik sa Rhea. Alright, maraming salamat, Dano Tingkungo. Isang carnapping syndicate na nag-ooperate sa Central Luzon, sentro ng investigasyon ng CIDG at NBI. Kaugnay sa pagpatay kina Emerson Lozano, Hernani Sensil at Benson Evangelista. Ang report mula kay Emil Sumangil. Mula sa 5 grupo ng mga carnapper, sumesentro na lang ngayon ang investigasyon ng CIDG Special Investigation Task Group at ng NBI Death Investigation Division sa isang carnapping syndicate. Sa emergency case conference, hinimay ng PNP at NBI ang mga ebidensyang nakuha sa mga crime scene at tinimbang ang sinasabing nagtutugmang mga pahayag ng mga testigo sa pagdukot at pagpatay kina Emerson Lozano, Hernani Sensil at Benson Evangelista. Lumulutang sa pagsisiyasat ang pangalan ni Raymond Dominguez, ang sinasabing leader ng Dominguez Carnapping Syndicate na nakabase ang operasyon sa Central Luzon. Ang anggulo nito, pinatibay ng paglutang ng ilan ng pinaslang na miyembro ng Biwak Bodies na si Diane Marie Santos alias Rejoice Rivera. Bisperas ng bagong taon ng matagpuan ng bangkay ni Rejoice na may tama ng bala ng 9mm sa kaliwang sentido. Pareho sa balang ginamit sa pagpatay kina Lozano, Sensil at Evangelista. Ayon sa ina ni Rejoice, si Dominguez daw ang sasamahan ni Rejoice na magpaalam ito bago mawala noong December 29. Maalagang impormasyon din ang mga kwento raw ni Rejoice sa kanyang ina tungkol sa regular umanong pagpapaputok ni Dominguez sa isang speed limit signage malapit sa toll gate ng Bukawi Tabang exit tuwing mapapadaan sila sa lugar. Tuwing dadaan kami doon, tinuturo ni Rejoice na yun nga, tina-target shoot daw yun tuwing mag-joyride sila. Binalikan ng NBI ang lugar na ito at sa paanan ng speed limit signage, na-recover nila ang 2 basyo ng 9mm. Iko-cross match ang na-recover ng mga basyong ito sa slug na nakuha sa bangkay ng driver ng Lozano na si Hernani Sensil at sa balang nakuha kay Rejoice Rivera. Natakil yung dito kay Rejoice sa Biwak Body, tsaka yung natakil din yung sa nangyaring pagsunog doon sa 2 biktima. Para sa unang balita, Emil Sumangil reporting. Pamilya ni Emerson Lozano bumuhos ng emosyon sa libing ng kanilang mahal sa buhay sa Loyola Memorial Park kahapon. Nangako naman ng kanyang ama na si Attorney Oliver Lozano na hindi siya titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang anak. Narito ang report ni Ivan Mayrina.
Sa tindi ng pighati para sa di inaasahang pamamaalam, wala na halos masabi si Rowena Lozano ng ilibing ang asawang si Emerson. Ang kanilang mga anak, tahimik man, ay bakas din ng pangungulila.